What's up mga kalaboy? For today's video nga pala, bali naghanap ako ng mapupuntahan since bored na bored ako dito sa bahay. And nakita ko yung Bungbungan Eco Park. Part siya ng Canvinti, Laguna. And since malapit lang yung Caliraya Lake, pinuntahan ko na rin siya and nagpalipad ako ng drone. Tara, samahan niyo ako mga kalaboy. Ayan guys, tanghali na ako umalis since bored na bored talaga ako. Pero nagmuni-muni muna ako sa bahay kung magpo-quick ride ba ako o tatambay lang ako sa bahay. And naisipan ko na mag-ride, mag-quick ride. Kaya tinanghali talaga ako ng alis. Kinat ko na nga pala yung video mga kalaboy. Bali, sinimulan ko na dito sa Cadvinti, Laguna. And ang kagandahan talaga pag nagra-rides ka ng weekdays, wala ka masyadong kasabay na ibang mga nagra-rides. And halos solo mo yung kalsada pag mga biyaheng probinsya. Ang medyo challenging lang dito sa Canvinti, Laguna, hindi ganun kaganda yung kalsada. So, doble ingat na kasi may mga part ng kalsada na malalalim talaga yung mga lubak and yung ibang mga asfalto hindi na siya pantay dun sa kalsada. Habang binabaybay ko yung Canvinti, Laguna, may nakasabay akong rider and mukhang bagong labas yung motor niya sa kasa and mukhang bagong rider lang din to. Nakakatuwang panoorin kapag nagbabacking siya, humilig yung dito niya. Like safe sa'yo brother. Nung malapit na ako sa Bungbungan Eco Park mga kalaboy, lumagpas ako kasi kumanan ako dapat diretso ako. Buti na lang di pa ako nakakalayo. Tinignan ko yung Google Map, lumagpas ako. Kaya babalik ako papuntang Bungbungan Eco Park. Dito nga pala mga kalaboy, medyo maliit yung kalsada. So nagharap ako ng safe na pag-U-turnan pabalik dun sa Bungbungan Eco Park. Ito na nga mga kalaboy, malapit na ako sa Bungbungan Eco Park. Hindi ako ganun ka-familiar dito sa lugar since first time kong pupunta. Kaya nagtanong ako sa mga lokal. Saan po dito yung ano, yung Eco Park? Diretso lang po. Salamat po. Ito na mga kalaboy, naririnig ko na yung lagaslas ng tubig and malapit na ako sa Bungbungan Eco Park. Doon pa lang sa tulay solid na.
Parang hindi siya malinis. Tingnan naman. And syempre mga kalaboy, bago tayo pumunta or pumasok sa loob ng Bungbungan Eco Park, magpi-picture-picture muna tayo. Napaka-solid ng lugar. Kung nature lover ka, talagang ma-appreciate mo yung lugar. Ito yung kagandahan, kalaboy, kapag ka nagra-rides ka ng weekdays, walang katao-tao. So, hindi crowded yung mga lugar na magandang pwede mong puntahan. Nung dumating ako at nag-picture-picture ako dito sa Tulay, wala pang tao sa loob ng Bungbungan Eco Park. Pero may isang dumaan na nakamotor. Sila yung naunang pumasok sa akin. Nung pumasok na ako sa loob ng Bungbungan Eco Park, sila yung nakita kong naliligo. Pero mga bata lang. Bago nga pala ako pumasok sa Bungbungan Eco Park, nag-picture ako ulit. And syempre, hindi pwedeng hindi kasama ang kabayo natin, si Kaiju. Picture-picture muna ako bago pumasok sa loob. Pasok na tayo mga kalaboy sa Bungbungan Eco Park. Meron nga pala silang entrance fee na 35 pesos for daytime for convenience and local and foreign tourists nga pala is 50 pesos. For cottages naman, Bakit po kayo 250 pasok to? pesos for Pwede convenience ipasok. and for tourists 350 pesos. Pupunta po kami. Nagpaparent din Okay pala lang po sila ba? ng vest na 35 pesos and meron silang mga other activities like Convinti, Underground River and Cave Complex, 650 pesos per pax and other activities like Pueblo El Salvador to Convinti Falls. Check na lang yung prices sa picture. Magkano po entrance dito? Magkano po entrance? Para Di ba mag-12 makapagbayad tayo? ka, kalaboy, kailangan mong pumasok sa tourism office and mag-fill up ng form. Nagbayad ako ng 50 pesos para sa entrance fee. Sabi na po. May entrance daw po. Entrance. Ako lang po. May may ballpen po kayo. Nagpaalam nga pala ako mga kalaboy dun sa mga staff kung pwedeng dalhin yung motor ko malapit dun sa paliguan para makasama syempre sa mga pictures and sa pagpapalipad ko ng drone. Nagpalipad nga pala ako ng drone dito sa Bungbungan Eco Park. Kaso lang, hindi ako masyadong makapagpalipad ng maayos kasi ang daming puno na matataas. Pwedeng sumabit yung drone ko. And dun mismo sa may paliguan sa gitna, meron din mga wire ng kuryente. So, napaka-konti lang nung drone shot ko dito. Kasi baka sumabit sa puno, malaglag sa tubig yung drone.
Hindi rin ako nagtagal dito mga kalaboy since wala naman masyadong activities na gagawin and hindi rin naman ako maliligo. Kaya decide na ako na umalis na and dumaan sa Caliraya Lake. Kinat ko na yung biyahe ko na papuntang Caliraya. Bali, nag-start na ako dito sa paakyat. And balak ko lang magpalipad ng drone dito. Heads up lang sa mga pupunta dito sa Caliraya. Nagro-road widening sila so may mga under construction na kalsada. So doble ingat lang kasi mamaya hindi nyo mapansin and madisgrasya kayo. Ito yung pinakamagandang spot sa Caliraya. Sa kaliwa, makikita mo yung Caliraya Lake and sa kanan naman yung Virgin Forest ng Caliraya Lake. Dito ako tumambay and dito rin ako nagpalipad ng drone. Ito nga pala yung mga drone shot ko. Sa mga gusto magtanong kung anong drone yung gamit ko, Potensic brand yung gamit ko. Yung binili ko Potensic Atom. 4K resolution siya with Sony sensor and naka 3-axis gimbal na rin. Shoutout nga pala dun sa lokal na government official na pinayagan ako magpalipad ng drone. Salamat sa'yo, kuya. Kalaboy, ito yung drone shot ko na ipapakita sa inyo kung gaano kaganda itong Kaliraya. Kung makikita nyo, puro puno itong part na to. Halos wala kang makikitang bahayan. Kaya napaka-fresh and ang lamig ng hangin. 2 PM ako nagpapalipad ng drone. Tirik ang araw. Pero hindi ko ramdam yung init kasi napaka-fresh ng hangin. Etong parting to, yung kanan, yan yung man-made na Kaliray Lake. I believe ginawa siya noong 1939 ng US Army. And sabi ng mga lokal, ang pinakamalalim yata dyan sa Kaliray Lake is 40 to 50 meters. So kung balak nyo lumangoy, mas maganda or mag-swimming, mas maganda meron kayong life vest kasi hindi biro yung lalim dito sa Kaliray Lake. After ko nga palang magpalipad ang drone, rekta uwi na ako kasi iniwasan ko na abutan ako ng sobrang dilim sa kalsada kasi medyo malabo na yung mata ko sa dilim kahit malakas yung ilaw ng motor ko. So hanggang dito na lang mga kalaboy.
Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe sa aking channel. Salamat mga kalaboy.